Okay, so purihin po ang Panginoon. So ngayon, pagpapatuloy po natin, tapusin po natin sapagkat meron pa po tayong question and answer portion mamaya. So prepare nyo na lahat ng questions ninyo. Okay, so sabi sa 2 Timothy, kanina kasi ito po ay 2 Timothy chapter 2 verse 19. May katuloy pa po yan, yung verse 20. Ang sabi po rito, now in a great house, there are only vessels of gold. They are not only vessels of gold and silver, but also wood and clay, some for honorable use and some for dishonorable. So parang kanina, nung naglilay ng foundation, may mga gold, silver, precious stones, at may gumagamit din ng mga nasusunog na materials. So rito, ito may uri ng paglilingkod kay God. So, anong klaseng vessel tayo para sa Diyos na how do we present ourselves to God as vessels para sa Kanyang kaluwalhatian? So ngayon, ang sabi rito, merong iba for honorable at meron palang pang dishonorable. Si God po may sabi niya, hindi po si Pastor Jess ha. So, kaya ngayon po yung magandang tanong, the way we serve God, maganda na naglilingkod ka kay God. Amen? Pero, anong uring paglilingkod? Hindi yung, alam mo, meron kasi nagtatrabaho, basta magawa niya lang ginagawa niya, pero hindi niya ginagawa ng tama yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Nagkakaintindihan tayo. Actually, yan yung problema sa ating yung mga nagtatrabaho sa private at sa government. They are not doing their job ng tama. Okay. So ngayon, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use. So pag ikaw pala, nalingkod ng Panginoon, and ikaw ay oriented ka sa righteousness ng Diyos, ikaw raw ay kagamit-gamit. Katulad ka ng mamahaling mga sisidlan, mga vessels na ginagamit, useful and holy to the master of the house, ready for good work. Okay. So, madaling humayo hindi po ba? Madali yung sinasabi natin pag-serve kay God. Pero paano yung konsepto mo ng paglilingkod kay God? Baka naman ang akala mo, ang paglilingkod kay God, katulad yung orientation natin sa mundo. Hindi po ganun yun. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal. Amen. Hindi po siya katulad lang ni mayor, ni congressman. O paano ka kung ikaw nagtatrabaho ka sa yung trabaho, paano ka nagtatrabaho? So yung iba nagtatrabaho pag andyan yung boss niya, kung todo trabaho siya, pag wala na yung boss niya, papetik-petik na lang. Okay? So, kung ikaw talaga ay for honorable use, so paglilingkuran mo ang Panginoon, ikaw ay nakafocus sa Kanyang righteousness. Kasi that is the foundation of His throne. Okay? Kaya nga sabi rito, biglang kinambyo ni Apostol Pablo sa mga kabataan. O ito yung problema kasi ng mga kabataan Di ba? Maganda yung mga music team natin, nakakatuwa, kagamit-gamit sila sa Panginoon. Pero hindi lang yung talent. Okay, mga young people, I'm talking to you. Not only your talent. Maganda. Maganda na ikaw ay magaling kumanta, ikaw ay magaling na musicians, ikaw ay talented sa mga skits, sa mga presentation. Maganda yan, papagamit ka kay God. Pero, pag hindi ka naka-align sa righteousness ng Diyos, if you do not observe the righteousness of God, you are dishonorable sa Kanyang harapan. Ganon din sa mga pastors. Kaya nga, maganda yung tamang foundation Meron ka andito sa heart mo yung righteousness ng Diyos, yung justice niya. Nandito nakatatak sa yun. Sa lahat ng ginagawa mo, doon umiikot yun yung nakikita mo sa lahat ng iyong kinikilusan. Amen po ba? Meron kang pamantayan. Hindi lang yung nagtatrabaho ka, gumagawa ka lang sa ubasan niya, but you are doing your work right, honorable, holy for our Master. Hindi po ba maganda yon? Amen po ba mga young people? Mga young people. Ngiti nga kayo mga young people, ngiti. Ngiti. Yan. Mga pastors, okay ba yon? Mga pastor. Kayo po ba yung
Baka nakalunok po kayo ng buto kanina. Okay. Joke lang po. Okay. So, tatandaan po natin, ano po ba yung righteousness? Sabi ko nga sa inyo kanina pag pinag-uusapan natin ang justice, pag pinag-uusapan natin ang righteousness, baka akalain nyo kasi ang mga politiko natin may mga righteousness po yan. May sarili po silang version ng righteousness. Yung mga mayayaman, makapangyarihan sa mundong ito, yung mga edukado, may sarili silang mga righteousness. Ang pinag-uusapan po natin ay yung righteousness ng Diyos. Ano po ba yung righteousness ng Diyos na dapat po natin na ito yung ating pamantayan? Okay. So sa madaling salita, ganito. Righteousness is what God is. Iyon si God ng Diyos natin Katangian niya yun, yung righteousness. At lahat ng daan niya is righteous. Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang daan, at lahat ng kanyang sinasabi. Lahat ng makita mo sa Biblia ay righteousness. Kung meron mang part ng Bible na nagdi-disagree ka, at ang feeling mo mas matuwid ka kaysa sa Diyos na sumulat nito, then you have to check yourself. Kasi itong Biblia, kaya ang reason kaya ito nasulat, kasi ito ang basis ng righteousness. All scriptures, what? Inspired by men. Oh, yun pala, inspired by God Okay. All scriptures, teka muna. All scriptures. Ano ang pagkakaintindi niyo sa all scriptures? New Testament only. Teka muna. Yung iba, tinanggal na yung Old Testament, New Testament na lang paano naging all scriptures yan? So, lagyan na lang natin dyan, the New Testament is given by inspiration of God. Ano po ba ang tama? All scripture, so ibig sabihin, from Genesis to... So pag sinabi pala nito sa may Bible na masama ang makiapid, masamang magtalik ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae, sang-ayon ka ba doon? Kasi yun yung matuwid Lahat ng sinabi ng Diyos dito is righteousness. Lahat ng sinulat niya dito, iyon siya. Lahat ng ipinapagawa niya sa atin, iyon yung matuwid, iyon yung daan niya. Amen po ba? Mahirap po bang intindihin ng righteousness? Ang problema, kaya tayo nagkakaroon ng problema sa pag-intindi ng righteousness kasi nagbablock yung sarili nating righteousness sa mata natin. May sarili kasi tayong righteousness. Ano ang mas gusto mo, kapatid? Manatili ka sa righteousness mo o tanggalin mo yung righteousness mo and let the Word of God stand. Amen. Kaya nga ang Word of God ay authority. This is the authority, not the word of a pastor. Amen. This is authority. Naalala nyo yung problem doon sa mga Pariseyo na nakagawa sila ng tradition na maghuhugas muna ng kamay bago kumain. And then sinita nila si Jesus. Batas na nila yun sa kanila. So, sabi ni Jesus, kay galing ninyong i-disregard yung commandment ng Diyos. Mas pinapahalagahan pa ninyo yung tradition at tinayo lang ng mga tao kaysa sa commandment ng Diyos na siyang authority. Amen po ba? Ito, kapatid, ang dapat umiral sa ating lahat. Kasi all words na written dito is instruction for what? Magagamit siya for doctrine. May mga ibang mga Kristiyano ayaw sa doctrine. Namimili lang, basta love lang tayo ni God. Pwede bang ganun yun? Pwede ba yun? Alam niyo ba mga kapatid, may mga Christian kasi na anti-knowledge. Pag yung pagdating na when it comes doon sa pag-aaral na talaga sa pananampalataya natin, ayaw na nila yun. Ang tingin nila, head knowledge lang. No. Nung tinawag tayo ng Panginoon, yung knowledge is importante. Naalala niyo si John chapter 17? This is eternal life, sabi ni Jesus. That they may know you,
the only one true God and your Son, that they may know you. Knowledge. Importante yun mga kapatid, yung knowledge. Okay. So, ang Biblia mga kapatid is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen po ba? Wala nang iba. Huwag na po natin dagdagan ng mga plataforma ng church. Sufficient na po yan. Upang daw ang mga anak, o yung mga kinikater natin, ay maging complete sila kay God. Sufficient na yon. Amen. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag yung babawasan ito, kung dadagdagan eh. Yung iba binabawasan kasi nga hindi yung sang-ayos doktrina ng tao nila. Yung iba naman, in-exaggerate naman ng Bible. Amen. Actually, alam niyo ba, ang pinakamagaling mag-exaggerate? Kung sino? Yung mga pastor. Yes. Naaamin niyo ba, tatanggap niyo ba sa sarili niyan? Sila yung pinakamagaling mag-exaggerate. Minsan, hindi naman talaga kwento, exaggerate nila. Hindi mo kinakailangang dagdagan ang Word of God. Present the Word of God as is. Amen. Kasi tayo, gusto nating maraming mga palamuti, maganda para maging appealing sa mga tao. Gagamit tayo ng ibang ano. No, hindi mo kailangan yan. You just present the pure words of God. Sufficient na yon para ang tao maintindihan niya yung righteousness ng Diyos. Amen. So that the man of God may be complete. Kaya nga pag ikaw puro New Testament ka lang, you are not complete. Yung congregation na inalaga mo will never be completed. Amen. Thoroughly equipped for every good work. Okay, so ngayon, ito na mga kapatid, sabi nga natin, all scriptures are inspired by God, magagamit for righteousness. Kaya nga importante mga kapatid, na maintindihan mo ang purpose ng law. Ang law kasi ng Panginoon, sabi nga natin kaya pinag-usapan natin yung ruler measurement. Ang law ng Panginoon kasi, ito yung expression kung sino si God. Yung law ang nagsabi kung bakit masama yan at kung bakit matuwid yan. Kung bakit tama ito at kung bakit mali yan. Bakit, paano mo nalaman na tama yung igalang ang magulang? Bakit mo nalamang tama yon? Kasi sinabi yun ni God eh. Sinabi yun sa law ng Panginoon, sa Ten Commandments. Bakit nalaman mong masama ang magnakaw? Okay. So pag ikaw ay nag-a-adhere ka sa dinefine ni God na what is right and what is wrong, then you are conforming to the righteousness of God. Kasi yun si God eh. Yun yung Diyos na sinasamba natin na lagi natin inaawitan every Sunday. Our God is holy. Nakita natin yan sa Biblia. Ang law, binigay ito, hindi ito kailanman, in the history of the Bible, from Old to New Testament, ang law, kailanman hindi ito binigay as a basis of salvation. Diyan nalilito yung iba eh. Ang law is plainly as our guide, our measurement, our tool, para tayo ay makapamuhay ng matuwid. Malalaman mong tama, katulad na lang po ngayon, divided ang mga Christians when it comes to LGBT. Big issue yan sa mga Kristiyano ngayon. Amen? Pinipilit nilang baguhin ang Bible kasi hindi, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. No, hindi ganoon. Intindihin mo yung salitang Diyos ay pag-ibig. Intindihin mo yon. Amen. Yes, God is God of love. Isa lang yun sa attribute ng ating Panginoon. Marami siyang attributes. Alam mo ba, ang Diyos natin is also God of anger? God of wrath? O saan mo makikita sa may Bible yon? Psalm 7:11. God is a righteous judge. His indignation is burning every day for the wicked. Araw-araw, yung puot ng Diyos ay naglalagablab. Madali lang matandaan eh, Psalm 7:11. O, tandaan mo yung 7:11 store dyan. O, magandang favorite verse yun. O, meron ako memory verse.
Psalm 7:11. Oh, basahin mo yan. Contemplate mo yan. Hindi lang, wag mong titignan. Ang Diyos kasi marami siyang attributes. Isa lang yung God of love. Amen? He is also God of justice. At hindi po pwedeng mag-contradict yun. Hindi rival. Wag nating pagsasabugin si God, God of love and God of wrath. God is holy God. Lahat ng iyon siya, pag sinamba mo siya, you are worshiping lahat ng attributes niya. He is compassionate, He is merciful, He is loving, He is faithful. Lahat yun attributes ng God. Minsan pag-usapan po natin yan. Okay. So, for now, yung standard ng Panginoon. Okay. Napansin ninyo, ito ay, alam ko namang memorize ninyo ito. The Great Commission. Amen pa ba? Lahat tayo, ito ang reason kung bakit tayo humahayo. Tama po ba? Okay. So, anong sabi ng Panginoon? Ang lahat ng authority ay nasa akin, kaya ako naman ay inuutusan ko kayo. O nakita niyo mga kapatid ang may authority, kaya tayo humahayo, siya ang Panginoon, hindi ikaw ang authority. Hindi yung church ang authority. Hindi church ang nagpapahayo sa'yo. Ang nagpapahayo sa'yo, yung master builder. All authority, hawak-hawak yun ng Panginoon. Yung nagtatag ng church. Okay? Si Jesus. At inutusan niya tayo, humayo kayo at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng inyong church. Pag nabautismuhan ka, member ka na ng church namin, Teka muna, may malaki tayong problema doon, ano? Mga pastor, kapain nyo ang puso ninyo. Amen. Ano ba ang intention ninyo? Kasi alam nyo ba, yan ang isa mga dapat ma-refine tayo sa area na yan Yan bang mga members na pinapagkatiwala ni God sa'yo? Member mo ba yan o member ng Panginoong Yesus? Yan. O ito, pag-refine lang ito dapat ang tingin mo, ito ay miyembro ng kaharian ng Diyos. Inuutusan ka lang ng Panginoon na ikaw lang yung magbabaptize. Hindi mo siya property. Mga pastor, hindi mo siya member. Okay. Yung iba nabilao ka na. Sa sunod, kailangan natin ng strepsils tsaka yung diplom. Okay. So, babautismuhan siya kasi inutusan ka lang ng Panginoon mo. Bautismuhan mo siya sa pangalan niya, hindi sa pangalan mo. Ay, nakakabit kasi yung pangalan kaagad natin. Kaya sabi ko sa inyo, si God, hayaan yung si God ang mag-exalt sa inyo. Huwag kayong nag-exalt ng sarili ninyo. Okay, itama lang po natin, ano? Okay, eto. Teaching them what? All things. So, ano yung all things na yon? Ayan, magpapaquiz tayo rito. Teaching them all things that I have commanded you. Oh, ayan. Ano yung naaalala niyong tinuro ni Jesus? Kasi humahayo na tayo Nagtuturo na tayo. Ang bilin sa atin ng Panginoon bago tayo humayo noon, ito. Tama po ba? Ito yung reason kung bakit tayo ngayon nagcha-church planting. Bakit tayo ngayon pastor? Bakit tayo nagtuturo ngayon? By virtue of the authority of the Lord Jesus Christ. Hindi natin authority yun. Okay. Ang sabi niya sa atin, ang bilin sa atin ng Panginoon, turuan nyo yung congregation na inyong tuturuan na i-observe ang lahat ng mga ipinag-uutos ko sa inyo. Lahat. Huwag niyong babawasan, huwag niyong kukulangan. Okay. Ano yung naaalala nyo? Okay. Doon lang tayo, particular lang muna tayo sa, alam niyo yung four gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Ano yung mga naalala niyong tinuro ng Panginoon na tinuturo niyo ngayon sa church? Okay, balik tayo sa Matthew. Nung unang-una nagturo si God sa Book of Matthew, anong chapter ba kaya? Nag-umpisa magturo si Jesus sa Book of Matthew. Ito, may ano to. Mayroon tong pakihanda nga po yung Cloud 9. Sister Iya, mag-ready ka 3 Cloud 9 na makakasagot. Chapter 5. Uy, may utang ka pa kayo na doon. 6 na yan. Okay. 4 lang o tagagalawa, kada isang sagot. Okay. Chapter 5. Okay, pastor, ano yung unang-una niyang tinuro sa chapter 5?
Babawiin sa'yo yung pastor. Ha? Oh, the beatitude. Si ano yata ang nakasagot eh? Si Pastor. Pastor Romulo. Ayan. The beatitude. Oo. O yan, sinisiris namin yung beatitude every Wednesday. So, tapos ng beatitude, ano yung tinuro niya? Naku. Iyan ang problema natin. Humahayo na tayo, hindi pa natin alam yung pinapaturo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag humayo kayo, na ituturo nyo yung lahat ng tinuro ko sa inyo eh. Okay, beatitude, alam yun. Pasado kayo. Sumunod ng beatitude. Oh, bigyan uli ng 2 cloud 9 si Pastor Romulo. Oh, salt. You are the light and the salt of the earth. Amen. Iyon yung mission natin sa mundo. Okay. O pagkatapos ng salt and light, ano na yung tinuro ng Panginoon? Hindi. Hindi, chapter 6 pa yung pastor eh. Advance ka. Bawasan si pastor. Okay, ito yung pangatlo, kapatid. Okay, yan. Di ba sabi kanina, ituro ninyo ang lahat ng ipinag-utos ko sa inyo from the beginning hanggang sa yung time na kinukomission na sila sa Matthew 28. Tama ba? So, eto, importanteng ituro ito. Kasi itong bilin niya eh. Ano ang bilin niya? Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Sayang, bibigyan ko sana pa naman kayo lahat ng cloud 9, pero sorry na lang po. Okay. So sa anong sabi ng Panginoon? Ano yung kabilin-bilinan niya? Sabi niya kasi sa may Matthew 28, nung kinumission niya tayo, ituro nyo amin. Ha? Amin. Kasama ito. Sabing ganun niya, hindi ako nagpunta to abolish the law. Why? Bakit hindi dapat i-abolish ang law? Kasi, yung makakasagot nito, may cloud 9 to. 3 cloud 9, mami. Bakit hindi kailangan na i-abolish ang law? Why? Sino makakasagot niyan? Okay lang mo po fulfill yun. Pero may mas maganda. Tama naman yung sagot ni Pastor eh. Pero may mas angkop pang sagot doon eh. Holy. Sige pa. Holy. Ang law ng Panginoon is holy. Sabi nga ni Apostle Pablo, the law of the Lord is holy. Sabi nga ni David, oh Lord, how I love your law. Sabi niya nga ganun eh. Tapos sabihin ng mga born again Christian ngayon, wala na yung law. Si David, sabi nga ni David eh, oh Lord, how I love your law. Baliktad hindi po ba? So, tama yun, sabi ko ni Pastor, na holy, pero tumbukin pa natin. Ano yun? Ano ba talaga ang law? Standard, yes, tama yun. Standard kasi yun eh. Tama yun eh. Pero ano ba talaga yung law? What does it represent? Righteousness. Ano pa? Sige pa. Holy, righteous, ano pa? Yun na eh, malapit na eh. Justice, yes, tama yun. Justice, righteousness, holy, ano pa? Sige, tumbukin niya. Papunta na doon eh. Lapit na eh. Walang nakasagot eh. Yun kasi si God. Yung law niya, di ba nabalik na nyo kanina, ang righteousness ay whatever God says. Lahat ng ginagawa niya. Kasi yung righteousness, iyon siya. Isinulat lang sa law. Amen? Iyon si God, makikita mo kung gusto mo makilala ang Diyos mo, kung gusto mo makita yung character niya, paano siya naghahari sa atin, kung ano yung mga kinaayawan niya, basahin mo yung law kasi iyon siya eh. Amen. Kaya nga, yung law, yung basis ng justice, ang basis ng righteousness, kasi iyon ay character ng Diyos na sinasamba natin.
Kaya hindi siya po pwedeng i-abolish. Kasi pag inabolish mo yung throne niya. Tinanggalan mo siya ng karapatan na maghari. Amen. Meron bang hari na walang law? What if dito sa Ilagan, yung ating pamahalaang Ilagan, wala siyang batas, wala siyang kapangyarihan na mag-implement ng ordinansa, resolution, what will happen sa Ilagan? Chaos, tama, bigyan ng dalawang si pastor. Chaos. Ibig sabihin, pag wala ng law na umiiral dito sa ating bayang Ilagan, pwede na kayong nakawan. Pwede nang rapin yung mga anak ninyo. Pwede ka nang saksakin dyan sa kalsada, wala namang batas na maghuhuli sa'yo, tama? So, ibig sabihin, in other words, yung law, it prevents criminals. Tama? Nape-prevent niya, it gives order to the society. Kaya, yan ang isang malaking dapat na sagutin na may mga tagapagturo kasi na anti-law o tinatawag na antinomians. Yan po yung malaking problema natin. So ngayon mga kapatid, taliwas po yan. Tignan ninyo ha, tignan nyo yung sumunod. Anong sabi ng Panginoon? Ang sino mang mag-break nito, yung list nito kahit isa lang, of these commandments, at tinuturo pa sa congregation niya, shall be called least. Amen. Seryoso po ba ito? Okay, so kung ikaw ay isa kang wise builder, at tinuturo mo ang law ng Panginoon, at ito ang sabi sa ng Panginoon, whoever does and teaches them shall be what? Called great in the kingdom of heaven. Why? Kasi tinuturo mo, you are in the right track. Yun na, nailelay mo na yung tamang foundation, yung justice and righteousness ng Panginoon through teaching God's law. Amen ba? O, yun. O, ano ba yung tinuturo kasi natin? Baka naman pinapalitan na natin yung God's law ng kung ano-anong mga katuruan. Kaya kung ang church, naligaw na eh. Kung ano na tinuturo, minsan mga puro signs and wonders na, puro prosperity na, puro pambobola na ng mga haluan na ang church. Nawala na siya sa alignment niya eh. So dapat balik tayo kapatid sa may foundation, righteousness and justice of God. Amen. Para suportahan ka ng Panginoon. Oh. Para in the end, magtayo ka man, hindi masusunog. Para raanin ng Diyos sa apoy, hindi masusunog yung foundation mo. Kasi tama eh. Amen po ba? Okay. Tignan niyo yung picture na ito. Yan. Ano yung nakikita niyo sa picture? Isang babae. Ito actually, this is oil painting. Ito ay makikita niyo sa may sa Switzerland, sa Supreme Court. Naka-painting yan, ang laking painting yan. Yan yung kilalang painting ni Robert Paul. Ano yung nakikita niyo sa may painting? Sino yung babae na yan? Siya yung Lady Justice. Kaya sa Justice, di ba nakita yung babae may hawak na timbangan? Di ba? Siya yon si Lady Justice. Na i-portray siya. Teka muna, may kausap siya eh. Sa painting. Sino yung kausap niya? Ha? Mga judges, kasi Supreme Court po yan eh. Ang kausap niya ay mga judges. Okay. Tapos, ano yung hawak niya ni Lady Justice? May hawak siyang scale, yung symbol ng justice. At may hawak din siyang sword. Tama? Yung sword kasi, yung violators, sword ang nila. Okay. Pero yung sword niya, may tinuturo yung sword niya eh. Ha? Oo. Nakaturo sa may Bible, ito po ang pangalan ng painting. Justice Instructing Judges. So, sabi doon nung nag-paint niyan, yung mga judges mismo ng Supreme Court, ang mag-i-instruct sa kanya na justice ay galing sa Biblia, hindi yung justice ng tao. Kasi yan ang source ng justice. Kasi ang justice ay yung righteousness ng Diyos. Justice and righteousness goes together. Ang justice ay hango, hindi sa kustumbre ng tao, kung hindi mismo sa righteousness ng Diyos. Doon kinuha yung justice na ipapa-implement sa mga tao.
Kaya ang ganda ng painting na yan. Amen? It portrays justice, pointing her sword to a book. May nakasulat dyan kasi hindi na makita eh. Ang nakasulat dyan sa may book, the law of God. O nakita nyo kung gaano ka-importante ang law ng Panginoon. Diyan nyo lang makikita what is justice, what is righteousness. Pag inumit mo yan, yung law, you're dead. Kaya nga sabi ni Jesus, I did not come to abolish the law. Kailangan yan. You will never find the path of justice and righteousness if you remove that. Especially sa mga churches na tinuturuan natin. Alam niyo ba kung gaano ang impact nitong mga churches na ito? Yung impact niyan sa society? Kaya nga we are the salt and the light of this world. May impact tayo sa society. Bakit may mga churches na walang impact sa society? Hanggang doon lang sila sa loob ng four corners of church. Ang sasaya ng kanta nila, gaganda ng matugtugan nila. But they have no salt in themselves. Why? Kasi nawala na yung justice. Nawala na yung pinaka-essence ng salt. Yung justice and righteousness. Mga saltless salt na ang mga karamihan sa mga Kristiyano. Nakakalungkot, hindi po ba? Ano nang silbi ng Kristiyano pag wala na siyang saltiness? Pag tinanggal nyo, mga young people, mga pastor, pag tinanggal nyo ang God's law, hindi mo na malalaman, hindi mo na may pupundasyon ng tama ang church. Amen. Naawatan. Ilocano yun. So, the basis of justice is the righteousness of God. Amen. Okay. So ngayon, sabi nga ng Psalms 119 verse 127, 72, my tongue shall speak of your word, for all your commandments are righteous. Wow! Wonderful. Amen po ba? All your commandments, they are righteous. Walang unrighteousness kay God. Wala sa isa man sa sinabi niya na unrighteous. They are all the basis of righteousness and justice. Okay. Tatandaan natin, ang righteousness is not a vague idea of man. Kasi ang tao may idea siya ng what is right and what is wrong. Kunyari, sa Sparta, sa Greece, noong ancient times, sa kanila, kapag pinanganak ang baby na may defect, papatayin na yan. O pag ang matatanda ay inutil na sila, patayin na sila kasi wala na silang silbi sa society. Kita nyo, yun yung idea niya ng what is right and what is good. Pero tayo dapat may standard tayo ng what is right and what is good. Yung dinefine ni God sa may Biblia. That's why God has given us the commandment. This is very important. We are talking about foundation. God specifically defined righteousness in His law. What is right, just, and good. Talagang dinefine talaga ni God eh. Pag may muhon ka, huwag mong iuusod. Amen. Yung metro mo ng Meralco, huwag mo lalagyan ng magnet sa likod. Huwag mong tuktukin para mabago yung readings. I-practice mo kasi ang righteousness, itinuturo niya ng faithfulness. Amen. What is right, just, and good. Matututunan mo yan sa law. Kaya masama ang makiapid. Kung may asawa ka na, masiyahan ka na sa asawa mo. Kasi ang law, ang purpose ng law, it limits us. It sets a boundary. Hindi nyo napansin yung law? Kunyari, thou shall not covet thy neighbor's goods. O nilimit ka ni God. Ang sabi ni God sa'yo, o yan, binigyan na kita ng sarili mong property. Huwag mo nang paghangarin pa yung sa may kapwa mo. Meron ka na eh. Amen. So, ang law, it limits us. Doon lang sa may bound, kung ano yung inheritance na tinanggap mo sa kanya, doon masiyahan ka na. Kunyari, ito yung asawa ito yung binigay ko sa'yo, masiyahan ka na. Kung tataba man siya, huwag ka maghanap ng ano. Amen. Siya pa rin yung magiging magandang babae sa balat ng lupa sa harapan mo.
hanggang sa pagtanda ninyo. Masiyahan ka na doon kasi yun yung binigay ko sa iyo sabi ni God. Kaya mo na lamang matuwid yun kasi sinabi ni God. Yun yung makatarungan. Okay. So, dinefine ng Bible what is evil, what is unjust. Lahat yun, define the Bible. So, tatandaan po natin yan. Ang law, word of God, is God's standard of righteousness. Pag hindi ito ang standard natin ng pagtuturo sa congregation ng what is right and what is wrong, ikaw ay lihis sa foundation na itinatag ng Panginoon. Amen. Okay, so, okay lang ba hanggang alas 2 ako, Mami? May time pa? Magmaraton na lang ako. Sa may 1 John chapter 3, verse 4 to 10, everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness. Sin is lawlessness. Ibig sabihin ng lawlessness, you break the law. You are a lawbreaker pag nagkakasala ka. Dinefine ni God yan. Okay, you know, ang purpose ni Christ kaya siya dumating is to take away sins. And in Him there is no sin. No one who abides in Him keeps on sinning. Ang mga Kristiyano hindi na ganun kasi nasa Kanya na yung seed ng Panginoon, sa puso niya na. Amen? Napapansin niyo yun? Meron ka ng hindi na normal sa iyo ang kasalanan. Kasi noon, ang estado natin, normal sa atin ang kasalanan. Normal ang magmura, normal lang yung tumingin ka sa babae, normal yung ganito. Pero hindi na normal yon pag naging Kristiyano ka na, asiwa ka na. Kasi binago na yung heart mo. Okay. So, ang nagpapatuloy doon sa pagkakasala ay talagang hindi pa nakakilala sa Kanya. So, little children, let no one deceive you. Ang nagpa-practice ng righteousness, sila yung righteous. Ibig sabihin, those who obey yung instructions ng law, ay sila yung righteous. Whoever makes a practice of sinning, is of, ang nagpapatuloy doon sa pagkakasala ay, kabilang ka kay Satanas. Kasi ang tatay mo, tinuturo niya righteousness. Si Satan, ang tinuturo niya unrighteousness. Okay. Kasi yun si Satan, he sinned from the very beginning. And for this reason, kaya nga dumating ang Panginoong Yesus to destroy yung works ng devil, especially sa buhay natin at sa buhay ng congregation na ating inalagaan. Okay. So, no one born of God makes a practice of sinning, for God's seeds abide in Him. Amen. May nag-hold sa iyo Yung Word of God, it preserves us from sinning. Okay? He cannot keep on sinning because He is born of God. Pag hindi mo to nararamdaman sa iyo present, kapatid, kailangan pang ma-born again. Amen. And by this, it is evident the children of God and the children of the devil. Yung mga hindi nagko-conform sa righteousness ng Diyos, yun, automatic na yun. Amen? Hindi po si Pastor Jess ang nagsabi niyan. Okay? So, what is sin? Yan. Para magkaintindihan tayo. Kasi tayo, minsan alam lang natin kasalanan. Pero what is sin? Ano ba talaga ang pagkakaintindi mo sa kasalanan? Siguro pag nagtanong ako, ano bang kasalanan sa iyo? Yung pumatay, makiapid, uminom. Mga bunga na lang yon. Pero ano yung theological reason behind? Ano talaga yung philosophy ng sin? Naintindihan mo na ba talaga yung kapatid? Okay, this is very important. Unang-una, sabi kanina nga, ang sin kasi is opposite ng righteousness. Magkabaliktad yan. Contrast yan. Hindi po pwede magsama yan. Parang langis at tubig yan. Okay? Kasi ang kasalanan is lawlessness, pag breaking the law. Okay? While righteousness is adherence to law. Yung sin is to break the law. Magkaiba sila ng intention Okay, pangalawa, sabi nga sa may 1 John chapter 5 verse 17, all unrighteousness is sin. Kasi nga tinatransgress nito ang law. Okay. Ang law is ang sin is binibreak nga yung law, yung mga sinabi ng Panginoon. Amen. Kasi yung law, it expresses the holiness of God. Okay. Ang law, ang sin is rebellion against God. It is a revolt against God's law. Dapat natin maintindihan yung philosophy ng sin. Okay.
sin is a disruption of our relationship with our God. Sang-ayon ba kayo doon? O sinabi yan sa Isaiah eh. Amen? Sabi nga ni God, hindi naman talaga bingyan tengan ko para mapakinggan ko panalangin mo. Hindi naman talaga maikli ang kamay ko para abutin ko yung pangailangan mo. Pero sa dami ng iyong mga kasalanan, ibinaling ko sa malayo ang aking muka. Sin separates man or disrupted yung ating relationship kay God. Okay, what else? Sin is alive outside of God. Tama? Tama ba? So we are talking about philosophy of sin. Kung ano talaga yung reason behind sa sin. Ang kasalanan, hindi po siya katulad sinasabi sa Ecclesiastes na para bang yung babae na matapos siyang makiapid, tapos punasan niya lang yung bibig niya, yung lipstick niya, tapos na. Wala na. Hindi ganun yun. Ang kasalanan, may effect yan sa'yo. Meron niya kaya nga ini-slave ka niya eh. Okay? So, tatandaan mo, ang sin is a kind of life outside God. Namumuhay ka independently kay God na author of all things in this world. Okay, what else? Sin is a declaration of independence from God. Gusto mong kumawala kay God. Amen. Amen ba? It is a deliberate and principled lawlessness which seeks to overthrow God's law and to replace it with man's will. Yun yung effect ng sin eh. Tama? Ayaw mo yung law ng Panginoon, ang gusto mo yung kalooban mo, siya yung uupo doon sa trono. O yan ang philosophy behind sin. Okay, what else? A rebellious man lives his life in his own terms. Ayan yung sinning eh. Ikaw ang Diyos sa sarili mo, kaya nga ang alam mo yung pinaka-root ng sin, galing sa may Garden of Eden, kila Eva at Adan. Diba? You will be your own God. Ikaw ang magde-define ng what is good and what is evil. Ikaw yun. Ikaw ang masusunod. Hindi mo kailangan si God. Hindi mo kailangan ng mga instructions niya. Ikaw lang. Gawin mo yung gusto mo. Kaya nga yan ang rule, yan ang number 1 commandment sa Satanism. Yan yung pinaka-supreme law ni Aleister Crowley, yung author ng Satanism. Do what thou wilt. Gawin mo lahat ng gusto mo. Just do it, sabi ng Nike. Kaya nga ibang mga logo ng mga hindi napapansin, galing sa idea ng Satanism eh. Gawin mo lahat ng gusto mo kasi iyon yung in direct opposition kay God. Kay God, ililimit ka ni God, hindi mo magagawa lahat. Gusto mong kumuha ng ibang babae, may asawa ka na, hindi po pwede. May property ka na, gusto mong mag-ikobet yung iba, hindi po pwede. Pero kay Satanas, do what thou wilt. Yan. Rebellion, gusto niya maglagay ng sarili niyang own terms. Ayaw niya yung terms ni God. Okay? Siya yung magdedetermine ng life niya, ng what is good and what is evil sa kanya. Okay? He also creates his own law to govern his life and his future without God. Amen? Iyan ang sin. Kami yung mga tao. I-share mo yung gospel, tatawanan ka niya. Kaya nga, alam mo yung mga kapatid, kapag kayo ay nag-evangelize, pag hindi nyo alam ang philosophy of sin, mahirap pag-evangelize eh. Hindi nyo alam yung philosophy behind bakit yung mga minamak nila yung word of God. Yan yung principle behind. So dapat alam mo yung papaano mo sa i-counter sa mga area na yan. Okay? So, what else? Sin is a redefinition of good and evil. Kaya nga, yung sin is calling good yung evil and calling evil good. Yan, binaliktad niya. Yan ang kasalanan. Okay? Sinubstitute niya yung light for darkness. Ginawa niyang liwanag yung dilim. Yan ang kasalanan. Okay, what else? Sin is equated with life, happiness, pleasure, and freedom. Alam niyo ba itong matindi? Sa pagde-disciple, dapat naintindihan ninyo ito. Ano ba talaga yung operation ng sin sa buhay ng tao? Ang tao nag-enjoy sa kasalanan. He loves sinning. Amen? Kasi nakakakuha siya ng enjoyment doon eh. Pleasure. Kunyari, pakikiapid. Maraming babae, sugal. He takes pleasure on sin. Yan ang isang malaking problema nila. Kaya nga, in-equate nila, dinefine nila yung life na ang pagkakasala is a normal part of life.
Nakita niyo ano ni Boy Abunda? No, ang sabing ganun, ang love, how can you express love kung hindi ka makipagtalik? Sabi niya ganun. Nakita niyo yung perversion ng mind niya, no? Kasi they take pleasure sa sin. So kasi nga, sa kanila ang sin, walang sin, basta enjoy mo yung life. So sa Bible, ang term nun is sin. Yung malaya ka, you have freedom in doing sin. And necessary factor in the experience of man. Tinuturo nila yan, hindi, okay lang yan. Okay lang na uminom ka, okay lang na mababae ka. May mga tatay nga, actually, binubuyo pa nila anak nila eh. May ano na, ako may kilala ko tatay siya, yung asawa niya, yung anak niya, may asawa na. Minsan naman mababae ka naman, tayo ng isang tatay. Seryoso siya. So dapat maintindihan yung reason behind. Bakit ganun? Matindi yung battle, no? Matindi yung battle. So kung alam natin, alam nyo sa battle kasi dapat alam mo yung ano ng kalaban para alam mo sa kaatake. Tama? So ito dapat understanding this, yung nature of sin, yung philosophy behind, alam niyo i-deliver yung gospel. Okay. Ito, papaano na ginawang tama yung mali at mali yung tama? Unang-una, ano ang tawag? Ano ang modern term nila sa abortion, sa euthanasia? Choice. Sa Amerika yan, choice. Gusto ko eh. Gusto kong pa-abort. Choice ko yun eh. Ayan, okay. Hindi na nila tinitignan yan as murder. Sabi ng Bible, murder yan. Sangayon ba kayo? Ano ang, pag yung sexual perversion, di ba? Si Vice Ganda, namamayagpag pa yung kanyang kabaklaan, talagang pinapayag pa. Tapos yung mga Kristiyano, palakpak kay Vice Ganda. Woohoo! Palakpak pang ganun. Hindi mo alam, nilalantad niya yung kanyang kalaswaan, yung kanyang perversion. Pinopromote niya sa madla, sa media, sa mga bata na mga walang buwang. And then pag may mga gay pa rin, doon yung mga Kristiyano, pati sa, tawa, palakpak na, enjoy siya, aliw na aliw siya. Tama ba yun na gawin ng mga Kristiyano? Nasaan yung righteousness? Nasaan yung justice ng Panginoon? Ang tawag kasi nila dyan, kaya okay lang sa kanila yan, kasi art, di ba? Advertisement ng Marlboro, advertisement ng sigarilyo, halos kita na yung singit eh. Kita na yung kaluluwa eh. Minsan nga, ketchup lang ipa-advertise eh. Kita na yung, halos makita na yung, anong relasyon nun sa may mga art ba yun? Ang tawag nila dyan, art. Hindi nila tinatawag na sexual perversion yan. Tignan ninyo kung gaano kabaliktad ang mundo ngayon. This is how we approach the gospel. Freedom of expression, okay lang na, sabi nga nung mayroong mga interview sa TV sa Amerika, ang mas gusto niya daw na makatalik mga bata. Kasi iba daw very proud siya. Isipin mo yan mga kapatid. Ang tawag nila sa immorality ngayon, sa mga kabaklaan o mga sa mga LGBT, equality, irespeto mo ko, that is only an alternative lifestyle. Kayo, pinili nyo maging lalaki. Kaya nga sa Amerika, sa Europe, pwede kang mamili anong gender mo. Pinanganak kang lalaki, may ari ka na lalaki, lalagay mo lang doon. Ngayon, male, kasi meron kang genital ganito. Pero pag lumaki ka, you can choose your own, ang tawag nila dyan is alternative lifestyle. Mamimili ka ng gender mo paglaki mo. Actually, this is, nangyayari na to sa ibang mga bansa. At gusto na nilang ipasok dito sa atin. At walang kamuang-muang yung mga Kristiyano sa mga pinag-uusapan sa Congress. Actually, pinaglalabanan na yan doon. Ilaw tayo ng sanlibutan nung ginagawa natin. Alternative lifestyle. Wala tayong kaalam-alam. Pinaglalaroan tayo, yung mga Kristiyano, na dapat alam niya kung ano yung, kasi siya'y naturuan ng Panginoong Diyos. Wala, hindi natin alam kasi yung paano nag-operate yung sin eh. Amen? Napaglalalangan tayo, wala tayong kamuang-muang. Ang tawag nila sa homosexuality is expression of love. Ang ganda, no?
That is perversion. Kay God, sabi sa Leviticus, abomination. Ano ang mas matuwid? Abomination o expression of love? Sabi kasi ni God, abomination eh. Righteousness yun, hindi po ba? Pero sabi ng mga tao, sobra naman yung Bible. Hindi ganyan ang Diyos. God is God of love. At saka ito, expression of God, expression of love ito. Sumasang-ayon na kay God. Actually, may Bible na ang mga LGBT. Nakakita na ba kayo nun? Pinopromote ito ng mga Kristiyano na pro-LGBT. Gumawa sila ng Bible, isang version na talagang in favor sa mga LGBT. Ganyan na tayo, nakarating na tayo sa ganyan kapatid. Existing na sa panahon natin ganyan. Idolatry. Alam nyo ba, pumunta ka sa National Bookstore, pumunta ka sa religious section ng National Bookstore. Religion ha, makikita mo doon witchcraft, yung mga voodoo, makakita ka doon ng iba't ibang mga pagan ritual, makikita mo doon iba't ibang mga ano. Tapos yung mga Kristiyano, pasok doon sa ecumenism. Ecumenical ano. Wala na. Parehas ba ang Diyos natin kay Allah? Si Allah ba? Ang pangalan ba ng Diyos natin pwedeng tawaging Allah? Ang Diyos ba ng Biblia, nagturo siya na sumamba ka sa Diyos-Diyosan? Sinabi ba ng Diyos ng Bible, ang kamay niya, maraming kamay na gano'n katulad sa may Hindu? O bakit sinasabi natin, iisa lang ang Diyos natin? Iisa lang daw ang Diyos ng Muslim, iisa ang Diyos ng Kristiyano, iisa ang Diyos ng ganito. Saan yun nabasa yun? Saan yun? Mga kapatid, gumising kayo. We are in a battle. This is a serious matter. Kung tayo hindi natin hahasain yung ating mga sarili sa righteousness and justice ng Panginoon, ano pang pag-asa ng mga congregation na inalagaan natin? Seryoso ba itong pinag-uusapan natin? Mahalaga ba ito mga kapatid? Yung unrestrained lifestyle, huwag mong papakailaman yun. Otherwise, the demand as human rights violation. Kailangan malaya silang gawin lahat ng gusto nila. Pero tayo, iwawagayway natin ang law ng Panginoon. Hindi, sabi ng Panginoon, ayon sa kanyang katuwiran, ito ang standard. Hindi ang tao. Amen. Tawagin natin sila manumbalik sa Diyos. Ibalik sila sa righteousness ng Diyos. Yun ang reason. That's why the foundation of God is righteousness and justice. And that is our role as pastors and congregations of the Church of God. Amen. In the end, sin is abnormality. Hindi po yan normal. O hindi rin yan new normal. Sin is abnormality, a malfunction, a moral malfunction. Na-distort ang kanyang moralidad. Yan ang kasalanan. Sin is not a necessary factor in the experience of man. No. It is abnormality. We have to see that. Yan ang effect ng sin. We hate sin kung papaano kinamumuhian ng Diyos ang sin. We also hate sin. We love righteousness kasi iyon ang Diyos natin. Amen po ba? Malinaw? Last. Kaya nga ito, mga kapatid, this is very important verse. Proverbs 28 verse 9. Sabay-sabay nga po nating basahin ng malakas. 1, 2, 3, go. Naintindihan niyo po ba yan? Kapag tinalikod mo na ang tenga mo, sinarhan mo na ang tenga mo sa law ng Panginoon na nagtuturo ng justice and righteousness, you are doomed. Even yung prayer mo, kahit na gaano ka kaganda mag-pray, even your prayer is abomination, sabi ng Diyos ng Biblia. Amen po ba? Amen po ba? So, naituro ba sa araw na to? Naging malinaw ba yung what is righteousness and justice? Malinaw na malinaw. And this is the foundation natin sa pagtuturo ng mga pinaalagaan ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Sambahin ang kanyang banal na pangalan. Okay, so
Bago po tayo mag-question and answer, tayo pong lahat ay sumandaling tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa iyong pagtuturo. Salamat, O God. Kinahabagan mo kami na marating pa namin ang stage nito, na makilala namin ang iyong pamantayan, hindi ang aming mga pamantayan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtutuwid sa amin. Salamat, Panginoon, kinakahabagan mo kami hanggang ngayon. Tinutulungan mo kami sa aming mga kahinaan, sapagkat, Lord, sino kami, Panginoong Diyos? Kami rin makasalanan. Hinango mo kami sa aming mga karumihan, at kami tinuruan mo. Tinawag mo kaming iyong mga anak. Tinawag mo kaming special treasures, O God, to represent your kingdom on this fallen world, Father God. Kami tinuruan mo ng justice and righteousness upang i-represent ka namin sa mundong ito. Saan man kami magpupunta, Panginoon, mamumutawi sa aming bibig ang righteousness and justice. Father God, tulungan mo po kami ng mga pastor sa Ilagan. Tulungan mo po ang mga manggagawa, ang mga churches ay ma-establish ang bawat congregation, ang bawat churches, O God, sa iyong righteousness and justice. Be merciful upon us, O God, and give us victory in this area. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay magtatagumpay because of Jesus Christ, because of your words, because of your promises, because of your eternal decrees. We will overcome and we will take dominion upon this earth. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you all. Okay? So meron po tayong question and answer. Tinatawagan ko po si Pastor Rick.